Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatiran sa Panginoon at sa lahat ng mga viewers. Sa umagang ito, nais ko pong tayo ay mag-aral ng salita po ng Diyos. Ating pong tunghayan ang ating malalaksulatan sa Mateo chapter 25 verse number 14 to 18. Ang sabi po ng malalakasulatan, "For the kingdom of heaven is a man traveling into a far country, who called his own servant and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. And likewise he that had received 2, he also gained other 2. But he that had received 1 went and dig in earth and hid his Lord's money." Tayo po ay nagtutuwa sa salita po ng Panginoon na ating binasa, at ang ating pong tatalakayin ngayong umaga dito po sa salita ng Diyos na ating pong tatalakayin ay patungkol po sa katapatan ng isang lingkod ng Panginoon. So, let us be faithful as a steward of God. So, tayo po ay mga stewards ng Panginoon. Dahil hindi naman ho tayo ang nagmamay-ari ng mga bagay na kung anong meron tayo ngayon. Lahat yan ay galing sa Diyos. So, He owns everything. Tayo po ay pinagkatiwalaan lang ng Diyos. Kaya kung ano mang meron tayo, yun po ay galing lahat sa Diyos. So, tayo ay stewards lamang ng Panginoon. So, as a steward of God, so let us be faithful. So, ito pong tatlo na servant ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng different numbers of talent. Yung iba, yung isa 5, yung isa 2, yung isa 1. Pero makikita natin, yung dalawa rito, yung binigyan ng 5 at 2, ay pareha sila naging tapat. At yung isa naman ay hindi naging tapat. Yung dalawa, yung isa binigyan ng 5, siya po ay nag-multiply at naging 10. At yung binigyan ng 2, siya po ay nag-multiply din ng 2. So, parehas itong dalawa ay naging faithful at naging maayos na katiwala ng Panginoon. So, iba-iba yung dami ng ipinagkatiwala. So, hindi po yun ang issue, yung dami ng pinagkatiwala, kundi ang usapin dito, gaano mang karami o kaunti ang ipinagkatiwala sa iyo, dapat ikaw ay maging tapat. Kagaya po ng dalawang ito ay naging tapat. At alam nyo po, magkaiba man ang pinagkatiwala ng Diyos sa kanila na dami, pero yung commendation ng Diyos isa lang. "Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord." Kaya tayo po mga kapatid, marami man sa kaunti ang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi po yan ang issue doon, kundi ang issue dito, yung paano tayo nagiging tapat sa mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Marami man ito o kunti man. So, ang katanungan, gaano ka ba naging tapat sa mga pagpapalang yaon na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Dahil doon ka lalong higit pagpapalain ng Diyos. At yung isa naman na pinagkalooban ng isang talent, ang ginawa niya ay kanyang itinago, ibinaon sa lupa dahil siya ay natatakot. At ang sabi ng Panginoon, "Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sow not, and gather where I have not straw." So, yan po ang sabi ng Panginoon doon sa pinagkatiwalaan na isa. At naghalit ang Panginoon sa kanya. Nag-iisa na nga lang, hindi pa siya naging tapat. Kaya makikita nyo mga kapatid na ang Panginoon hindi natutuwa
sa mga lingkod o sa mga stewards o pinagkatiwalaan na hindi naging maayos na katiwala. At dahil siya ay hindi naging maayos na katiwala, ang ginawa po ng Panginoon, yung nag-iisang pagpapala na ipinagkatiwala sa Kanya, ay ibinigay pa sa iba doon sa mapagkakatiwalaan. Kaya, the more na ikaw ay mapagkakatiwalaan, the more na ikaw ay pagkakalooban ng Panginoon ng mga pagpapala. Dahil alam ng Diyos ang iyong credential na ikaw ay maayos na katiwala. Kaya mga kapatid, ano man ang meron tayo, kunti man o marami, ang dating isipin niya. Ang mahalaga, kung tayo pinagkatiwalaan ng Diyos, ng marami o kunti man, maging tapat tayo dyan. Dahil sa harapan ng Diyos, yan ay parehas lamang. Yun po ang ating tatandaan. Kaya po, ang importante, tayo po ay maging maayos na katiwala ng Panginoon sa anumang mga pagpapala sa atin. Amen? So, yung isa na hindi mapagkatiwalaan ay lalong nawalan. Pero yung mapagkatiwalaan, meron na nga, mas lalo pang pagkakalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa pagkakataong ito na tayo po ay nakapag-aral ng salita ng Diyos. Nawa, ang mensaheng ito ay nakapagbigay po sa atin ng paalala ng mahalaga sa bawat isa. Hindi po yung pagkakaroon ng marami o konti, kundi ang pinakang mahalaga ay tayo ay maging tapat. Sa kaunti man, marami man, ang mahalaga, tayo po ay naging maayos na katiwala. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Let's pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito at ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.